Hello po, meron na po akong update doon sa nawala kong 35,855 pesos via transfer sa branch pickup ng Cebuana Luwilier. I-share ko sa inyo kung ano yung nangyari at ano yung mga ginawa ko po para ma-resolve yung ganitong problema. So just in case, in the future, sana hindi naman mangyari, pero just in case, para may idea po kayo kung paano i-resolve yung ganitong concern, make sure to watch the video. Noong September 10 po ako nawala ng pera, and that same day ay nag-email po ako sa Cebuana Luwilier. Tapos nag-reply sila agad-agad na ikinatuwa ko naman po. Pero yung last update nila was back in September 11 pa. At ang sabi nila sa akin ay maghintay daw po ako ng 2 to 3 business days para sa kanilang update dahil meron daw pong magaganap na investigation. During that time, meron pong mga provide sa akin. Like, pinagawa po nila ako ng letter of request para doon sa missing control number, valid government ID, UMID ko po yung pinigay ko, and also picture ng selfie ko nung ID na yon. Tapos, nanghingi din po sila ng details like kanino ko pinadala, magkano yung amount, kailan yung transaction, tapos kung ano po yung account number na ginamit ko. Hiningi din po nila yung 24K card number ko, pero sinabi ko na wala ako noon, so hindi naman po sila nagpumilit. Tapos, ayun, yun po yung last update nila. So, sabi nga nila, 2 to 3 business days. So, sinunod ko naman po. Noong September 13, wala pa rin silang update, which is supposedly pang 2 business days na yon. So, nag-email po ako sa kanila ulit to follow up. Tapos, wala silang update. So, here comes September 14, parang pag day 3 na po iyon. Nag-email po ulit ako, tapos wala pa rin silang response. Po, September 15, nag-email ulit ako sa kanila. And wala pa rin. During that time, kinokonsensya ko na sila. Sinasabi ko kung para saan yung pera na yon, and shinare ko rin na hindi ko fault yung nangyari. And then September 16, wala pa rin talaga. So at that time, ang ginawa ko, nag-follow up ulit ako sa kanila. Nag-email ulit ako. So, wala pa ring reply. So, meron akong ginawang kasunod na email. Pero bago ko ginawa yung email na yon, nag-research muna ako kung ano ba yung pwede kong gawin. So, nag-compose ako ng email. Tapos, sinabi ko doon na kapag hindi nila inaksyonan yung problema ko, within 24 hours, re-report po ako sa BSP or Bangko Sentral ng Pilipinas, pati na rin sa DTI or Department of Trade and Industry. Tapos, lumipas na po yung 24-hour window, which is September 17 na, hindi pa rin po sila nagre-reply. Kaya ang ginawa ko na po at that time ay pumunta na po ako sa Cebuana Luwilier branch. Sabi ko, may concern po ako, tapos kinausap ako ng staff. So, sabi sa akin ng staff, wala na raw silang magagawa kasi out of scope na nila yon. Tapos nainis ako kasi sabi ko, hindi ko naman po kasalanan yung nangyari. Error po yun sa end nyo. Ang sinabi niya lang po sa akin noon is that wala daw silang control doon kasi online daw po yun ginawa. Ang kanila lang daw pong control ay yung ginagawa sa branch mismo. Tapos, meron pa siyang sinabi sa akin na wala akong naisagot. Sabi niya sa akin, hindi ko po maibibigay sa inyo yung pera, ma'am, kasi masi-zero out yung aming vault kapag ginawa ko yon. So, that time, dahil nga wala naman ako sa tamang ulirat talaga, galing lang ako sa work ko noon, tapos dumiretso lang ako sa kanila, hindi ako sumagot doon. Pero pagdating ko ng bahay, na-realize ko, sabi ko, ibig sabihin siguro, nakikita nila yung control number. At saka, hindi ko naman kukunin yung pera sa kanila. Ang kailangan ko lang ay control number na ibibigay ko sa mama ko. So, wala silang nagawa, 'di ba? Ang in-advise sa akin is mag-email doon sa CARES. 'Yon, sa cares@pjluwilier.com. Eh, sabi ko, opo, nag-email na po ako sa kanila. Kaso nga po, 1 week na po, hindi pa po sila nagre-reply until now. So, sabi niya, ganito ma'am, re-request po ako sa aming head office, ganyan-ganyan. Kinuha niya yung cellphone ko, tiningnan niya yung mismong transaction, pina-open niya sa akin yung app, so nakita niya yun mismo, nakita niya yung transaction number and all, tapos hiningi niya yung aking cellphone number, tapos hiningi niya rin yung aking valid ID. So, binigay ko yung lahat sa kanya. Tapos, ayun na, umalis na ako, 'di ba? Nahihiya pa nga ako noon kasi parang dahil doon sa frustration ko, sabi ko,
ano na parang napayamot akong gano'n, eh, may ibang mga customer so parang ano, pero nanginginig yung boses ko no'n. Tapos, yung kamay ko talaga namamawis siya. Hindi ko alam kung bakit, pero yun yung naramdaman ko. So, that same day, sabi ko, since wala ngang hindi nga na-resolve, 'di ba? So, ang ginawa ko, nag-email po ako at 1:22 PM. Nag-email na po ako ngayon sa BSP, I mean sa Cebuana, tapos nakalagay po sa CC yung Bangko Sentral ng Pilipinas at yun pong DTI. So, 1:22 PM po yun. Sinend ko na yung email. Kasi nga, pass na doon sa 24 hours na window. 'Di ba sabi ko nung 16, kapag hindi nyo po na-resolve within 24 hours, mag-email na po ako sa DTI at sa BSP. So, hindi naman sila reply doon. So, nag-email po ako that same day. Tapos, alam niyo po ba, merong twist. Kasi, pagdating po ng 1:28 PM, may natanggap po akong call. Ang sabi po doon sa call is, siya nga daw po yung nakausap ko sa Cebuana Luwilier. Sabi niya, kung pwede ka pong pumunta dito sa branch ngayon, ibibigay ko po sa inyo yung control number and at the same time, dadalhin nyo lang po yung valid ID nyo. So, tuwang-tuwa ako, ang saya-saya ko. Recorded pa po ang conversation namin na yon kasi may option po ang phone ko na i-record and this will serve as my evidence. Pero marami pang nangyari. So sabi ko, pwede po bang bukas na lang? At that time kasi, matutulog na po ako kasi nga galing lang ako sa work tapos may pasok pa ako kinagabihan and oras na po ng tulog ko yon. So sabi niya, sige. So okay naman. So ang saya-saya ko that day. Nagsulat pa nga po ako sa journal ko na sobrang thankful ako kay Lord, may miracle, ang bait-bait niya sa akin and all that. So yon. So, ayun na, dumating na yung September 18, the following day. Yun, pumunta ako sa Cebuana Luwilier. At pagdating ko po sa Cebuana Luwilier, hindi na po same yung employee na nandoon. So, yung dalawang employees na nandoon ay hindi na po sila yung nandoon. Iba na. Yung isang employee na matagal na doon, so pamilyar ako sa mukha niya, regular na yun doon, and yung isang babae na bago din. So, ang nakausap ko doon is yung isang lalaki na para siyang gay. Ayun. Sabi niya, sinabi ko na yung concern. Tapos nagulat ako kasi wala silang idea. Like, wala siyang idea. Bakit? Ano po ba yung concern? Ano pong nangyari? Ganyan. Sabi ko, na-disappoint ako and napasabi ako na ang unfair nila, ang daya nila, pinaasa nila ako. Kasi sinabi nila sa akin na ibibigay na nila sa akin yung control number pagpunta ko doon, pero yung lalaki pala na nando'n, reliever lang pala yon, so wala na siya doon. Hindi ko na siya makakausap at ang name niya daw po ay Vincent. Hindi ko alam kung nagsinungaling ba yung Vincent na yon o kung nalaman niya talaga na meron talaga siyang way para makita yung control number at kung sino yung nagbigay sa kanya ng permission na magbigay ng control number sa akin. At nagtataka ako bakit hindi niya ihinabilin sa mga ka-work niya, eh alam niya naman na pupunta ako kinabukasan and at the same time, alam naman niya na wala na siya doon dahil reliever lang naman pala siya. So, na-disappoint ako and to be honest, umiyak po ako doon. As in, like, tulo talaga yung luha ko tapos pati yung sipon ko, grabe, tumutulo na. Tapos wala pa akong dalang panyo that time. Tapos, umulan pa nung umalis ako. So, para talaga akong basang sisiw noon. Sa awang-awa talaga ako sa sarili ko. So, ayun na naman, same na naman yung sinabi sa akin. Pag ganito po kasi, hindi na po namin hawak tong concern ninyo. Ang magagawa namin is mag-email doon sa head office. Tapos sabi niya sa akin, ano, nag-email na po ba kayo sa head office? Sabi ko, opo, hindi pa po sila nagre-reply and 18 na po ngayon. So, technically, 8 days na po silang hindi nagpaparamdam sa akin. So, 'di ba, kahit sino naman talaga kakabahan at malaking halaga po 'yon. So, ayun na nga, kinuha niya ulit yung same na phone number ko, tiningnan niya yung valid ID ko, tapos kinuha niya yung number ko, tiningnan niya rin yung app, tirinay kong iparinig sa kanya yung recording ko, pero parang hindi niya naman pinansin, hindi niya pinakinggan kasi medyo mahina yung recording, medyo maingay dun sa ano. So, yun, ang ending, umalis akong luhaan. Pero, alam nyo ba, na inopen ko yung data ko para ipakita sa kanila, 'di ba kasi yung app hindi naman mabubuksan yun ng walang data. So nag-load ako noon at binuksan ko yung app.
Tas may email sa akin yung Cebuana. Hindi ko pa siya nakita nung nasa loob ako, pero paglabas ko po ng Cebuana Luwilier branch, nakita ko na finally binigay na nila yung control number. So, sobrang relief ko talaga at that time. Pero na-disappoint ako kasi hindi man lang nag-sorry sa akin yung mga taga Cebuana branch or hindi man lang nanghingi ng pasensya sa inconvenience or sa katagalan. Pero I appreciate yung last na staff na nag-assist sa akin kasi nagbigay siya ng guarantee na mabibigay sa akin yung money ko. Pero ayun, ang nangyari po diyan is that nag-follow up naman sila sa akin. Nasa clinic ako no'n, nagpa-test din kasi po ako, dumaan ako ng clinic tapos nagpa-test ako. So, nag-test ako ng urine. So, saktong nasa CR po ako nung tumawag sila. So, hindi ko nasagot. Twice po sila tumawag sa akin. So, since hindi ko nasagot, nag-send po sila ng text message sa akin. 2 text message din po. Tapos, screenshot ko na lang po 'yon. At alam nyo ba na yung number na ginamit nila sa pag-text sa akin ay yung same na number na ginagamit nila sa branch, same number na gamit nung Vincent na tumawag sa akin. Pati na rin yung, tinext ko rin yon kasi tumawag siya tapos hindi ko alam yung number. So, nag-reply ako ng sino po sila. So, nagtataka ako, same lang yung number pero hindi nila alam. So, that's another major thing to consider doon. So, yun. Tapos, hindi ko na sila na-replyan dahil sa sama ng loob ko. Tapos, at 4:55 PM, tulog na po ako nito. Nag-text po ulit sila. Napuntahan ko daw po sa branch ulit. At ibibigay na raw po nila yung control number. At hindi ko maunawaan bakit may option sila to give me the control number kung sinabi po nila na wala silang option to see the control number sa end nila that time. Kaya marami po akong nakitang mga inconsistency at parang hindi po sila calibrated yung mga tao doon or yung mga staff doon kasi hindi po alam nila, hindi alam ng isa yung concern ko. And yun, lesson learned dito is that grateful pa rin po ako dahil naayos yung problema. Alam ko po na hindi perfect ang app at nagkakaroon po ng glitch. Pero ang pinaka ah, masama lang talaga yung loob ko is that hindi sila nag-update sa akin, which is super worried po ako and wala man lang pasensya na ganito. And also, wala rin po silang binigay na explanation as to why it happened. And wala rin po silang binigay na assurance kung ano po yung pwedeng gawin next time na mangyari po yung ganon. So, nakalagay rin po kasi yan sa aking request, pero hindi po nila ako pinagbigyan. And I think, yung mga nakatulong po talaga doon sa resolution kung bakit, I mean, yung nakatulong po para ma-resolve to, I think, is yung nakita po nila yung email ko sa Bangko Sentral ng Pilipinas. I mean, sa kanila na nakasisi yung Bangko Sentral ng Pilipinas at BPI. So, if you ever come across with the same situation, I suggest for you to do the same thing as I did. Report nyo agad sa Cebuana app. Kapag hindi po sila nag-reply, punta po kayo mismo sa branch. And also, mag-email din po kayo. Maging matapang kayo sa right ninyo as a customer. Dapat alam nyo po kung saan yung tamang institution, kung saan po kayo maghihingi ng tulong. And at the same time, you can also call their hotline number according to them. Pero sabi nila wala po akong guarantee na mariresolve yan. So, yun lamang po. Happy naman ako kasi na-resolve na siya and hindi na po ako problematic ngayon. And in the future, I will still use Cebuana Luwilier sa pagpapadala dahil nasanay na doon yung mama ko. And wala naman ATM sa amin, sa probinsya namin sa Masbate. So, yun. Sana po nakatulong ang video na ito sa inyo as a form of warning and awareness na rin at the same time. Okay po, have a nice day. Bye!